Ano ba yung tinanong sa akin dun sa interview? Bound to Guam, no? So, last time, ayun nga, nagpasa ako ng resume dun sa Philstar uh, as electrician. So, nung una kasi, kino-content ko lang, nakapaghatid ako ng pasahero doon. And ayun, napag-alaman ko na hiring sila. And then, ayun, nagpasa ako. And then, nung nakaraan, wag muna kayo magpapasa. Kasi, ang deadline ng cut-off pala ng pasahan noong April 7. Ngayon kasi merong interview ng April 25 at saka April 26. So kung mag-walk-in kayo, hindi kagad kayo baka hindi kayo maasikaso kasi nga medyo busy sila doon. Kasi nga naghahanda sila sa nalalapit na employer's interview. So mangyari nung April 20, may nasingit na dun sa ano namin. Nagulat din ako kasi biglang may nag-message April 20 kagad interview. So ang ginawa ko, pumunta ako syempre dahil minessage tayo for interview sa Guam as electrician nga. So ano ba yung mga tinanong sa akin? So ang nag-interview sa amin ay 2 lalaki at 1 babae. So luckily, itong mga nag-i-interview na to ay mga Pinoy at Pinay. 2 Pinoy, isang Pinay. So nangyari pagpasok ko, una muna kasi nagkaroon pa ng prank yung kasama ko, yung sinusundan ko. Pila sa upuan kasi sunod-sunod eh. Yung sinusundan ko paglabas, ang sabi niya English. Putik, sabi ko, nag-review naman ako kahit konti. Kaso nga lang hindi ako sigurado dun sa nireview ko, baka hindi yun yung ano. Konti lang, konting baon. Baka biglaan eh. Baka mamaya biglang English eh, no? So bigla siyang umiti. Sabi niya, pre, hindi, Tagalog lang. So ngayon, pumasok na ako, no? So, ayun, kagandahan nga, Tagalog yung salitaan namin kasi wala naman dong ibang foreigner na ano eh. And then, nag-umpisa yung interview. Sabi ni, nagsalita si ma'am. So, kailangan doon, siyempre, pagka papasok ka sa isang room, sa isang interview, pagpasok mo sa pinto, mag-good morning ka, batiin mo sila ng good morning, good afternoon, whatever. Kasi first impressions last. Yan, tandaan niyo yan. Pagkatapos, siyempre, umupo kagad ako. Hindi pa nga ako pinaupo, umupo na ako eh. And then, ayun, siyempre kasi mag-interview naman eh, no? Ayun na, tinanong na ako ni ma'am na ano yung, sige, tell me about yourself. Sabi niya, about sa electrical, experience mo sa electrical. So, ayun, sinabi ko, siyempre, ma'am, pwede ba Tagalog? Sabi kong ganun. Sige, okay lang, anya. Tagalog lang, okay lang. So, ayun, dinescribe ko na pinaalam ko sa kanila na ako ay galing sa Taiwan for 12 years experience. And then, yung karanasan ko sa Taiwan, sinabi ko. And then, yung karanasan ko din sa Pilipinas. Kasi ang naging bakbakan ko talaga sa electrical is yung sa Mall of Asia. Hindi yan mawawala kasi from start to finish, sabi ko, andyan ako sa Mall of Asia. Ayun, isa ako sa mga gumawa o electrician. Out of 400 electrician, kasama ako niyan hanggang sa natapos, no? Kasi hindi ka naman baka anya pasaway ka, sabi na. Hindi naman po. Hindi ka naman po kasi tatagal doon sa trabaho kung up to finish kung ikaw ay pasaway. Parang ganon. And then, ayun, magpagkukwentuhin ka about sa experience mo. Yun. So, banggitin mo na lahat kung ano yung mga key points mo na pwede mong ipaalam mo sa kanila na magiging welcome ka sa trabaho sa kumbaga. So, tinanong din ako ni sir, nakakaintindi ka ba sa
roughing. So sa roughing, ibig sabihin nun, yung kumbaga umpisahan pa lang ng construction ng building, ikaw yung magle-layout, ikaw yung magpa-piping, magwa-wiring, cable pulling, ayun na, splicing, ganon. Yung installation ng mga accessories. Ayan, sinabi ko yan lahat. Sabi ko, kapag sinabi kasing, narinig ko kasi yung wrapping, Timano, sabi ko, sir, yan yung ano, yung layout ng electrical. Mula sa layout hanggang wiring, cable pulling, splicing. Ayan, sabi ko, dinanas ko yan. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-experience lahat yan sa as electrician. Katapos, may isang tanong sa akin, sabi ko, ano din, kako, yung mga hagdanan dyan, yung mga exit, kami ng partner ko yung gumawa doon sa mga three-way switch, no, kako. Isa sa mga maganda ring experience yun, makapag-wiring ng three-way switch doon sa mga hagdanan. Hindi lang doon sa bulletin board, kasi nung nag-aaral kami, sa bulletin board lang kasi kami nag-splicing, nagwa-wiring. Iba kasi kapag actual na. So, ayun. Di naikwento ko na yung experience ko, no? Dun sa Taiwan naman, kami yung responsible na mag-set up ng mga machine. Iba na kasi yung experience sa Taiwan eh. More on sa factory hindi na masyadong bakbakan yon. Kasi unlike dun talaga sa tunay na construction, no? Kasi paggawa na yung building, ano na lang yan eh. Parang partial na lang yung electrical o more on industrial talaga yan. Kumbaga, kagandahan sa akin, kahit industrial mo ako, kahit sa field mo ako, building electrician, kaya kong gampanan. Hindi man sa pagmamayabang, no? Last na tinanong sa akin is ano yung pagkakaiba ng emergency light doon sa normal na light. So, hindi ko masyadong parang napa-impress yung employer, yung nag-i-interview. Kasi hindi ko alam kung magkakatugma kami ng iniisip eh. Kasi may emergency light, dalawang klase ng emergency light. Isa yung emergency light na nakabox, tapos may dalawang ilaw. Ayun, kung inabot nyo yun. Nililinyahan kasi yun, sinasaksak sa outlet. Meron din kasi sa Taiwan, although meron pa rin nun, pero meron talagang isang linya sa hallway na puro fluorescent lamp. Fluorescent lamp na kapag yun ay hindi na yung di ganon. Although meron pa rin sa mga wall na yung battery, no? Pero nakasaksak pa rin sa linya, no? Meron talaga sa Taiwan naka-separate na mga siguro alternate lang doon sa mga regular na ilaw. Kapag nag-brown out, yun ay nakakonekta sa genset, sa generator. So yun yung nasa isip ko. Sabi ko, ang pagkakaiba niyan, kapag yung ordinaryong ilaw, kapag nag-brown out, mamamatay, at saka yung emergency light mabubuhay. Ayun, yun ang kinuwento, ang paliwanag ko. Pero hindi na ako nagsabi ng maraming paliwanag. Kasi baka the more na marami kang sabihin, marami kang mali, no? Pero ang hindi ko lang alam kung nagtama kami sa iniisip kung emergency light na nasa wall na battery or yung emergency light na konektado sa genset. Kasi once na nag-fluctuate yan or nagbagsak ng kuryente, nag-brown out, lilipat yan sa genset. So, ayun lang. Tapos nun, ayun na, mag-thank you ka sa kanila. Tapos, ang pinto, ito, note, ang pinto pag after you, huwag mong ikakalampag. Na? Turuan ko kayong pagsasara ng pinto. Kasi baka mamaya isa sa magiging ano yan, yung binalagbag nyo, kasi umpisa yan, pupunta ka rin sa ibang bansa magkakaroon ka ng ka-roommate Pwede kang mapaaway dahil sa pinto lang kapag kinakalampag mo. So for example, ito yung pinto natin, no. Kapag magsasara ka after ng interview, pihitin mo muna. 'Yun, ilubog mo yung ito.
pihitin mo na ganun, saka mo isara. Bitawan mo na ganun. Huwag mong isasara siya na after mo ng interview. Ganun. Baka mabagsak ka. Kasi unang-unang pakikisama mo yan sa mga ka-roommate mo kung ikaw ay mag-a-abroad. Eh yung pinto, pagsasara ng pinto. Mamaya may mga natutulog ka pa, nagpapahinga kang kasama sa kwarto. Eh ganyan ka magsara. Kasi dinanas ko yan sa Taiwan eh. May ka-roommate kaming ganyan, natutulog ka, biglang gaganyanin. Mag-aaway kayo ng ka-roommate mo, mapapauwi ka. Nagets nyo? So sana may nakagets no. Iwasan nyo yung sa interview pa lang. Huwag nyo nang ibabalabag yung pinto. Yun lang.